Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi dito, for it is by grace and you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sa Tagalog version, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So, kadalasan po sa atin, sa ating sarili, iniisip natin na tayo ay mabuti, hindi tayo makasalanan, at ang tayo ay umabot sa Diyos. Pero ang sa katotohanan ay sa pamamagitan ng mayamang biyaya ng Diyos, inabot niya tayo. Ang Diyos ang nag-abot sa atin. At itong biyaya ng Diyos sa atin ay makikita sa pamamagitan ni Jesus. Kaya, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos na ino-offer niyang kaligtasan, makakamtan natin kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. The grace of God can only deceive by faith or through faith in Christ Jesus. Kasi yung salvation ay free gift, kusang ibinigay ng Diyos sa atin, regalo sa atin. At yung tunay na regalo, hindi ito reward na kapag katulad ng binibigyan natin ng isang tao ng regalo dahil sa napaitan lang tayo, kaya parang pinaka-reward niya yon. Ang Diyos, hindi ganon. Kung ang regalo ay napaitan lang tayo kaya binigyan natin, hindi yon kaloob or hindi gift yon, kasi lumalabas yun ng reward para sa mabuting ginawa ng isang tao. Ang kaligtasan, hindi siya reward. Ito ay free gift na binigay ng Diyos sa atin, sa mga taong hindi karapat-dapat na tumanggap. Kasi hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Pero, hindi natin privilege na bigyan tayo ng gift ng salvation ng Diyos. Pero, yung Diyos, alam niya na tayo hindi karapat-dapat, pero binigay niya sa atin yung salvation. Binigay niya sa atin yung binigay sa atin ng Diyos nung mga panahon na hindi tayo karapat-dapat. Kaya, sinasabing gift of God kasi hindi ito reward. Kasi ang reward pinagpapaguran natin. Ang gift binigay kusang loob, binigay ng libre ng Diyos o walang bayad. At ang salvation, hindi yun para sa ating sarili or ginawa natin kaya tayo may reward. Kundi, yun yung biyaya ng Diyos. Hindi para sa ating sarili, kundi hindi yun kasi nagmumula sa ating sarili na nakadepende sa mga gawa natin. Hindi sa mga makakamtan natin sa pamamagitan ng pagtatrabaho o paggawa natin ng mabuti sa kapwa. Sa talatang ito, sinasabi dito, it is the grace of God. Binigay niya yung salvations para maligtas tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil makakapiling natin ang Diyos magpawalang hanggan kapag namatay na tayo, kapag ang dahilan natin ay hindi lang sa gumagawa tayo ng mabuti, kundi biyaya yun ng Diyos para sa atin. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa or dahil mabuting tao ka. Dahil sa harapan ng Diyos, tayo ay lahat nagkasala at patuloy na nagkakasala. So, madumi tayo sa harapan ng Diyos. So, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nagmalasakit sa atin, minahal niya tayo at binigay yung kaligtasan na yon bilang regalo ng mga tatanggap kung tayo ay mananampalataya sa Kanya dahil sa ginawa niya, sakripisyo sa pagpapako sa krus. So, yung
faith natin yung makakapagligtas sa atin, hindi yung mga mabubuting gawa natin na habang tayo ay nabubuhay. Hindi natin kaya ilagtas ang sa ating sarili sa tiyak na kapahamakan. Pero dahil sa pagsakripisyo ng Diyos para sa ikakapatawad ng ating kasalanan, yun ang dapat nating ipagpasalamat dahil yun yung ipinakita ng Diyos sa atin na hinayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang sariling anak para lang sa ikaliligtas natin. So, dahil doon sa sakripisyo na yun, nagkaroon tayo ng bagong simula na ma-declare tayo na anak tayo ng Diyos. Kailangan lang natin manampalataya sa ginawa niya na siya yung nagpakahirap upang maligtas tayo. At huwag tayong magmayabang sa sariling gawa natin na kaya tayo maliligtas dahil sa ating mga mabubuting ginagawa. Mabuting ginagawa natin sa ating kapwa. Yung magkaroon tayo ng contribution na nandun tayo sa simbahan at gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin para maging contribution sa pagkakaligtas natin. Hindi yun yung makakapagligtas sa atin. Hindi yun yung makakapagbigay sa atin ng kaligtasan, kundi sa biyaya ng Diyos na binigay sa atin, yung pagmamahal na inialay at sakripisyo niya, yung pagpapakahirap niya sa krus para lang maligtas tayo.